Maswerte kayo kung kayo'y kapatid. Ako'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng nanay ko. Bulol-bulungin at umuusok pa. So maaaring tulungan kayo ng inyong mga kapatid. Pagkatapos sa mga kapatid, maaaring maraming kaibigan. Halimbawa kay Mr. and Mrs. Kundina hindi sa inyong eskwela. You have a lot of friends. Maybe they need help during those struggling times, economically and emotionally. But they have their own obligations also, like your siblings. So my point is, at the end of the day, it is all up to you. Today, you are certified, guaranteed by the institution, that you are now able and capable to perform such tasks in your chosen field of undertaking. Yun. Yan ang makukuha niyo ng mga konti. Yung mga sertifikasyon niya. Pero hindi mga bagay na nakamit ninyo, hindi dyan nagtapos ang lahat. Ang magharap sa tunay na realidad ng lipunan ay marami pa kayong pagsubok na dadaanan. At ito'y medyo, I would say that, na maaaring dadaan pa kayo sa maraming pagsubok and failure. Because failure is babang. Yun, let's embed that in our mindset. I will fail today, maybe tomorrow, the day after tomorrow, but it doesn't matter. Failure sometimes makes you strong emotionally and creates you more understanding and experience. Hope nobody will write on it. Not your parents, not your friends, not your teachers, deans, and me. No, it is only up to you. Kung ano ang magiging bahagi nilalaman ng mga pahinang iyon. Kaya sa inyong lahat, wag kayo susuko. Hindi nyo mga sinukuha yung girlfriend yung iniwanan kayo. Tapos sa mga mga napastil, umami na kayo. Graduation naman. Bawal ka na napastil kung hindi kayo na. Can you imagine that kind of feeling in an environment, school setting? We have faced these things. In fact, some of you failed the quiz. Maybe exam. Yung iba sa inyo, maraming nakaranas ng BFF yung kalalagayan sa GWA. Masisipan mo. Kunti naman. Mararang naman. But you did not stop. How I am sure about it? Kaya nandito nga kayo, dahil hindi ano, ibig sabihin na ipa sa inyo lahat. So, kaya, kung nakaya nyo, yesterday, last month, last year, X years of your past or recent past in life, or experiences in the past, ay hindi naman ako magdududa na kayo'y magtatagumpay sa buhay pagdating ng araw. But it won't happen overnight. Maniwala na sa akin, dito sa bagay nito, tiyak na tiyak ako. Walang instant success in life. Hindi ko alam, pero most likely mga parents nyo, most likely, alam nila. But I really don't know kung ito'y nalaman nyo o ginagawa. Ako'y pinanganak na mahirap sa dilang mahirap. Kasagat-sagaran
Marahil yung iba sa inyo nasa zero. Yung iba sa inyo above zero. Ako negative. Negative is such a way, hindi mamaya mabili pa kayo ng ramen. Ano yun yung mga putok na putok ngayon? Korean. Hindi mo sa... Kung ano man yun. Yun din yun. Parang tayo isip. Kami kumakain ng tulad ng tao sa basura. Literal. Nalagyan. Because we don't have a choice. Dahil dalawa lang naman ang choice namin ng araw. Mamatay ng dilat ang mata o mamatay ng mga hepa. That's the choices that I have. Katwira namin, yung hepa may gamot. Pero mahapdi ang mamatay ng dilat ang mata. Sa gulo, hira, and so on. Awa ng Diyos, nangarap ako. Gusto kong maging kapitan ng barko. Kaya ako'y pinilit kong mag-aaral. Iraos ang sarili ko at sa tulong din ng nanay ko. Gusto kong maging kapitan ng barko, Bachelor of Science in Marine Technology, PMI, para lang malapit sa iyo. Pinililit ko yung mga sa tapos. Pinililit ko yung mga kanyang sakit. Pinangalit ako, ang gusto ko maging kapitan ng barko. And I want you to take note of this. Isa may mga gusto tayo sa buhay. Gusto ko maging kapitan ng barko, gigil na gigil ako. Siyempre, alam ko mga maglikata ko siya, nakikaramin ko sa namin sa isang squatter area. Ang mga pangarap namin yung dalawa. Sa babae, isa, mag-Japan ka, yayaman ka. Wala naman masama mag-Japan yung uwi. Pero, ikikinig sa profession. Sa lalaki, dalawa magay. Mag-Saudi ka, o mag-Siman ka. That's the only way to catapult your economic situation. But if you want to go Siman, you need to go to school. I don't have a parents like you. Kaya ko mag-aral. Ngunit iniraos ko sa sarili ko. Gusto ko maging kapitan ng ako. But, faith in the name. God has so many ways to detour. Detour you. Minsan yung sa likwat ng kalasada, may dahilan. Isang gabi, namatay si Alimita, so malangit naman kanyang kaluluwa, na-discover ako mag-artista. This time, kumain ng parapal. But look at it. Gigil ka, may kurso ka ginawa, tinapos ka, sinunod mo lahat ng kilay mo. Gusto mo ito, ngunit i-release ka. Masarap pa pinagsama-sama sila. And look at talagang sa totoo ko, wala pa akong kataling-taling. Pagkapagsama-sama mo na, chow pa Hindi ako marunong mag-artista. Paano umarte? Masurero ka lang. Paano umarte? Sector boy ka lang. I tried to hone my skills as an actor. I tried to sing. Hanggang ngayon, kahit happy birthday, hindi ko matanong. Kaya happy birthday. Pogi ka na, gusto ko talaga ako kumanta. Sa'yo na lang kami. Charot! Ito sasayo ko lang kayo. But, see, when I was given a task, nung ako ay basurero at 10 years old, ginalingan ko, kumita ko. Nung pinukso ko ng mga kaklase ko, nabubuli ako. Alam mo naman sa inyo. Nabuli din ako. Pinukso ko ng mga kaklase ko, pero ko sa sarili ko, naging center boy ako. Naging magaling akong center boy.
Noong nag-artista ako, another opportunity, ginalingan ko rin. Pinilit ko, in a short period of time, nakilala ko. Mamukat-mukat mo. Napunta ko sa public service. At the age of 20, ay pinilit ko namang galingan. I think 28 years is a testament already. I did really try my best to be of service. Kaya siguro ko magiging alapate ng gusto. Salamat. So anong point ko doon sa kwento? Baka endgame ko naman. Higil ka sa isang bagay. Hindi pa uli yan. Minsan, wala rin masamang makinig. Minsan ang Panginoon Diyos ay maraming pamamaraan. Para matupad mo pa rin ang pangarap mo. Ano ang pangarap ko? Maging kapitan ng barko. Anong binigay sa akin ng Diyos? Maging kapitan ng lungsod ng Maynila. Kaya, the end of the day, a few minutes ago, I said that the next pages of your book is vacant. Wala nang laman ang mga pahinang iyon ng libro ng buhay ng tao. Kayo ang gagawa niyo. At baka pang ginagawa niyo yun, marahil sa mga panahon na yun, kasama niyo pa ang inyong pamilya, kasama niyo pa ang inyong mga magulang. Pero as you progress in those pages of your life, in that book, wala ka nang kasama, ikaw na lamang. Now, pagdating ng araw, sayang sa gusto mo, kukuya-kuya ka na. Kuha na sa tumba-tumba. Magmumuni-muni ka na. Baka nga nagbibilang ka na ng bituin sa gabi. Because you've done your part, you've done your share. Maybe you became successful. Then you'll go back to the same book that you wrote. Yun, hindi ko pa alam. Yun, hindi niya pa alam. But one thing is for sure, what you're going to do today, the day after tomorrow, will be part of those pages. Kaya sa mga kabataan na nandito, sa inyong lahat, I really wish you all the best. Pero ito yung paalala ko lang. Tulad na siguro ng inyong magulang. Ako bilang inyong ama sa lungsod ng Maynila at bilang magulang rin. Ako po'y 19 years old na. Naintindihan niyo yun. 52 na ako sa Oktubre. Ako, 52 na. Uy, ito naman, on a personal. Uy, pagka sinaluro kayo ng pagyo ng emosyon, yung mga values ng aming ng emotional challenges. Or personal, nalulungkot ako kasi yung ibang kabataan sinuko na ang buhay. Dala lang iwan ng jowa, nalulungkot ng jowa. I'm not saying it's a bad thing. I just want you to realize, mahal kayo ng mundo. May nagmamahal sa inyong guro. May chinaga kayo ng 4 na taon na kukulit ninyo. Chinaga kayo ng magulang ninyo dahil peran. Chinaga kayo ng inakos kayo mga Pilipino ninyong pagkakas. May nagmamahal sa inyo. Kaya huwag niyong dadalhin ang inyong sarili sa sitwasyong sumugdulan. Parang wala na bukas. Iwayan niyo yung dami. Kasi nakaparasin ko ngayon, mga bata,
masyado ng privileges. Siya po, what about me? It's mine. Yun ang napapansin ko sa mga parang, karapatan ko to. Wow. Parang, I know this, I know that. This is this simple reminder. Walang masama doon sa sinasabi ng mga matatanda. Hindi ko naman sinasabi tama na sila perfectly. Pero yung isang sinasabi niya, papunta ka pala, papalik ka. Because they have experience. If you look at that kind of saying, differently, ibig sabihin, yung dinanas mo ngayon, dinanas na ngayon, and they survive. Kaya, mga ataps, walang puro si Omer, dapat si kami. Dahil walang sino man ang nabubuhay para sa sarili niya. Dahil nakikinig niyo na kayo sa kanta. O sabay-sabay. Walang sino man para sa sarili niya. Kasi minsan nalulungkot ako kasi talaga the way attitude. Ewan ko siguro pala na lang tayo ng papalaki. Hindi kasi kayo nakakano yun. Hindi na. Nakakano yun kayo? Kasi nakakano yun. Panahon namin alam ko rin. At pag sumagot kayo, alam rin na ko, sumasagot na pa. Kamalas-malasan namin yung pagkabayan ng paggawa ng hangat. See? Napinig na ba kami? Siguro every generation is different. Not only but there are some generation or situation that I think it still applies to give better results as a young individual. But then again, to cut the portion of this part of this space is that wag kayo tatalungin ng sitwasyon. Don't ever. Look at Thomas Edison, Abraham Lincoln. Look at Jeff Bezos. Look at the guy who invented Apple. They have so many challenges. Look at that now. But I am not talking on that particular segment of our life about evolution. See, sayang, why did you go? Bigat naman sa damdamin. Dahil hindi ka lang nabigyan ng candy. Alam mo yung feeling niya. So, last, mga ataps, uy, pag kayo naman naging successful, o naging matagumpay na, nakararaos na, no? May sinasabi din ng ating mga ninuno. Huwag kayo mag-estignik, ha? Mag-estignik. Matigasan na yun. Hindi marunong naman. Huwag niyong lilimutin. And I'm going to say this is in Tagalog. Huwag niyong lilimutin ang mga tao, bagay, institusyon na nakatulong sa inyo. Huwag. Kaya natin ipagkultura. Let's be Filipino. Ang tunay na Pilipino sa lumang panahon ay marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. When we see TikTok, Facebook posts from other culture, they're different culture. You don't need to adopt their culture.
We as Filipino, we know paano tayo lumingon sa ating pinanggalingan, sa ating parito. Give back. Give back to those people who are with you on the way up. Because once you reach the big success in life, the principle of gravity will be applied to everyone. Anything that goes up must come down or go down. And the people that you meet on the way up, it is the same people that you're going to meet on the way down. Kaya walang masamang tayo mayroong pagmamalasakit sa kapwa, pagmamalasakit sa pinagdaanan, pagmamalasakit sa mga taong tumulong sa atin. Institusyon. At ito, ang mapapansin ko. Huwag niyong tutularan yung ibang mga sinasabi sa Facebook. Ito, wala kayong utang na loob sa magulang kasi obligasyon nila yung kayong mapag-aralin. Palit tayo kayo maging magulang. Sinasabi lang yung mga ataps na kung dahil don't change yourselves of being respectful to your I don't believe that you are respectful to your parents today. I do believe that you love your parents today. I do believe parang ayaw nyo naman mali sa bahay ng parents nyo kasi sayang yung pinag-ulit mo. I do believe that you continue to love your parents. Kasi ganoon tayo mga Pinoy. Ganoon tayo bilang Pinoy. And in different culture, that's far different. They throw their elders to those houses alone, to those hospitals, to those clinics. We take care of them. We don't change that because of the technology available and see things. Let us not be changed by those things. We change for the better, we don't change for the worse. Kaya, wag na wag kayo lilimot sa inyong institusyon, wag na wag kayo lilimot sa inyong mga magulang. At magiging responsable naman kayo ng mga mamayan. Huwag kayo magkakaroon ng mga basura sa kalsada. Baka sa susunod, kayo naman yung magtatapon ng diaper sa lupa, iiwan sa labas. I mean, metaphorically speaking, let's be responsible to one another. Kasi tayo rin magkikita sa finance. Tayo rin maglilinis ng basura mo. Sa apat na taon, ilang taon kayo nabaha. Marami sa kanya nabaha sa Pilipinas. Tawag na sa akin ng mga estudyante, pero bakit ilagay na high school lang, ano kami kolehiyo, Pragman? So, the thing is, I want you also, being successful, economically, professionally, being grateful as individual, also, I just want you, also, this country, tayo lang. Tumulong sila, thank you very much. God bless you. But we, future leaders, innovators, inventors, engineers, businessmen, parents, or maybe public sector, we must be responsible for our community and our country. So sa inyong lahat na naparito, excited na ba kayo mag-Gcash? But I
think your parents have something for you today. I'm not sure. But, you know, ano ba naman, bagay na yung nagpapasalamat natin sa Diyos. Congratulations to each and every one of you. Now, for the last time, sama-sama tayo. I know you've said this many times in the hallways, in the classrooms, in the quadrangles, to your teachers, deans, and school. But it is very timely we, in unison, showing the first act of being grateful to the institution. Can you please all stand up? Sa ating mga guro, din pamunuan ng paralan, the teaching, especially the non-teaching personnel of our institution here is to the students in unison, we all say, Mom, Sir, thank you very much. Huwag mo na kayo, ito mas malakas kasi may boses na mamaya. Sigurado ko ito. Pag narinig na sila, lumikong kayo lahat sa siguro. We say, nine, Lolo, Lola, thank you very much. I love you. I'm not only congratulating the graduates, I'm happy for you. I have 5 kids. Kuya pa ako yan. And what I told my kids is very simple. Very, very simple. I swear to God, and a lot of people knows this. I only ask my children one thing. The day that hindi ko na kamit sa buhay, sa nakagawa na kasi kalawa na, tinignan ko pa rin. Granos pa rin. Education and engineering. Hindi ko na kami sa katang panahon. I only ask my kids, ang pinakamasaya na ako sa akin ay bigyan niyo ako ng diploma. That's all. Yeah, I try to listen because katulad ng mga natulang ko na kanina, nasa ko na kanina. It's just a tool. It's a start. Your next pages will be your ability to run on it every day. That's why hindi ko sinabi sa mga anak ninyo dahil para lang ikamay sila, ngunit ganun din ang sinabi ko sa mga anak. Bigyan lang ako ng diploma, ang kalilayan ko na yun, hindi ng bahay, graduate sila ng lima. After that, bahala na kayo, magkasawa kayo, hindi yung mga gawin sa buhay. Makakali ko na yung bago na kami ko para sa inyo. Ako na. And I believe
Kasi yung mga anak ko, isa pa lang waiting room. Waiting pa ako sa pangalawa at pangatlo. Really. I know the feeling when your sons and daughters showing you, graduate na ako. Salamat naman, Prime Minister pa yung inuwang muli. Nung araw, binumbay ko yung eskwela natin. Trust. Yes, sir. Really, that's why I can feel you. And congratulations sa ating lahat. Okay, so thank you sa opportunity to speak before you. I'm honored and I'm humbled with this experience. But again, mag-iingat kayo. Sabi ng mag-asa. Mag-iingat kayo. As a matter of gratitude to you also, for the opportunity you have given me to lead through the young and the names na 3 million. Today, I just want you to hear from me, here in the ICC board. I, as your mayor, hindi po ako perfect. Hindi po ako misaya. I mean, from time to time, stumble and fail. From time to time, I'm still a human being, tend to make mistakes. Unintentional, most likely. But if there is one level of guarantee that I can give to you, children today, Catholics Day, and to the parents, we will continue in our role in the reign as the city government to focus on MDN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. We will continue to liberalize rules in doing business in the city so that we continue to provide opportunity for our Catholics to work in the city. When business grows, opportunity is there. Pangalawa, pipiliin ko araw-araw lumilungan ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan na manlaging maging mainam, masinop, at efficiently gagastahin ang resources ng lokal na pamahalaan lungsod ng Maynila ipinagkatiwala ng inyong mga magulang. Pinipilit ko ang Maynila. Sasasabayan ko kayo habang kayo nagbubuti sa inyong lahat sa buhay. Sinasabayan kayo sa wakali ng inyong mga magulang at pamilya. Ako naman sa langka bilang inyong pamahalaan. Sabay-sabay tayo lalakad tungo sa maayos na mga kapatid. So, congratulations, brothers, parents, teachers. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Pag kayo magkala, totoo, hindi kayo magkakachika sa akin. But I love you.